Amen. Excited na po ba sa Word? Thank you, Lord. At last week po, we began our journey sa Psalm 65. At ito po ay ating inaaral verse by verse, no? Para po maintindihan natin yung binigay na prophetic word ng Panginoon sa atin. So we began this journey last Sunday in Psalm 65. At alam ko po, naintindihan natin, we have grounded ourselves dun sa truth po that before God gives abundance, nakita natin last Sunday that He gives Himself. Amen. Ito po yung mabigat na gustong pakita ng Panginoon sa atin. More than the overflow, yung multiplication, yung fruitfulness, gusto pong pakita ng Panginoon sa atin actually that He is the true source of abundance. No? Siya po yung pinaka-abundance natin ngayong taon. No? At napag-usapan din po natin last Sunday, we saw that God is the one who hears prayer. Sino po natutuwa, naririnig ng Panginoon? Ang ating mga samot dalangin. He is also the one who forgives sin and the one who draws His people near. No? Sabi din po ni David, short recap pa rin po, he showed us that the abundance, it does not begin sa fields, pero nagsisimula po ito saan? Doon sa relationship po natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya po makikita po natin ngayon, mag-iiba po yung focus natin, mag-shift po siya from the inner condition of God's people, palabas po ngayon to the active power of God in the world. Yan po ang makikita natin sa text na babasahin natin ngayon. That the same God who forgives, the same God who hears our prayers, is also the same God who now governs creation. The same God who restores souls, He now orders seasons. So ang ating pong abundance, makikita natin, ay hindi po to accidental, but this is intentional. Ito po ay may order, and I believe this is God-governed. Amen. So let's read our text po ngayong umaga. Last Sunday po, verses 1 to 4 tayo ngayon. Let's go to Psalm 65, verses 5 to 11. Sige po, sa mga nagsusulat po dyan, Psalm 65, 5 to 11, sabayan niyo po ako. Sa screen, sabi po dito, verse 5, You faithfully answer our prayers with awesome deeds, O God, our Savior. You are the what? The hope of everyone on earth, even those who sail on distant seas. Verse 6, You formed the mountains by your power. Grabe. Para di tayo antukin, siguro mas magandang sabay-sabay tayong magbasa. Amen. Ulit, verse 6, 1, 2, 3, go. You formed the mountains by your power and armed yourself with mighty strength. You quieted the raging oceans with their pounding waves and silenced the shouting of the nations. Verse 8, Those who live at the ends of the earth stand in awe of your wonders. From where the sun rises to where it sets, you inspire shouts of joy. Verse 9, You take care of the earth and water it, making it rich and fertile. The river of God has plenty of water. It provides a bountiful harvest of grain, for you have ordered it so. Ang ganda. Verse 10, You drench the plowed ground with rain, melting the clods and leveling the ridges. You soften the earth with showers and bless its abundant crops. You crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Pwede po ba natin palakpakan ang salita ng Panginoon? Grabe naman tong text na ito. So for our second installment, second week po ng ating series, join me, no? At pag-usapan po natin, the God who acts and provides. Amen. The God who acts and provides. Balikan po natin yung text natin at dalawang bagay pa rin po, no? Ang ating huhugutin dito, dalawang katotohanan, no? And I want to go dive deep po dito sa ating text, no?
At again, dalawang truth. Truth number 1 is this: God rules with power and peace. Yan po makikita natin sa verses 5 to 8, no? Na kung babalikan po natin ang buong chapter ng 65, makikita natin that David now lifts up his eyes, or lifts our eyes, yung POV natin, beyond, una sa templo, ngayon po, palabas ngayon sa creation naman po yung pinag-uusapan natin. Verses 5. At sabi po ni David doon that you faithfully answer our prayers with awesome deeds. Ito din po yung nalaman natin last Sunday. Kaya nga po, ang sarap na malaman natin that we want to be a praying community. Hindi nakakahiyang mag-pray, hindi nakakahiya ding magpa-pray. Amen? Dahil po dinidinig ng Panginoon yung ating mga samot dalangin. So sabi, you faithfully answer our prayers with awesome deeds. Ang sarap pong malaman that God responds decisively sa ating mga prayers. And not just responds, He acts powerfully. Come on, say powerfully. Amen. Kaya nga po yung mga nakaraan natin ng mga answered prayers, isa din po yun sa mga ginagamit ng Panginoon sa atin para po mas lalo din po tayong magpatuloy na manalangin. Kasi nakaranas ka na sinagot ng Panginoon yung panalangin mo, all the more nananalangin ka. Kasi po may ginawa na yung Panginoon eh. Witness ka sa kabutihan ng Panginoon. Anybody here, may ginawa po yung Panginoon, naranasan mo, palakpakan mo si Lord right now. Come on. If you have experienced the goodness of God, if you have experienced, come on, yung power ng Panginoon, that He answers prayer. Thank you, Jesus. He responds. He acts powerfully. Amen? Yan po yung Diyos na sinasamba natin. At si David po dito, he widens the scope. Ang sabi pa po niya, you are the hope of everyone on earth, even those on distant seas. Kung titingnan po natin dito sa context, in the ancient world po, no, the sea symbolizes chaos. It symbolizes danger. Ang karagatan po, ang sinisimbolo po nito ay unpredictability. At sinasabi po ni David dito, nasabi niya, you are the hope of everyone on earth, even those on distant seas. David is declaring dito po sa text na ito that even in places beyond control, God remains sovereign. Hallelujah. Amen. Hindi ko po alam kung namamangha kayo habang inaaral natin yung text. Kasi ito, hindi lang siya patungkol, hindi lang siya nakapako sa atin. Pinapakita yung power ng Diyos. That He is God over nature. That He is the Creator. Amen. Even though yung mga bagay na wala sa control natin, imagine dagat, alon kaya niyang pakalmahin. Di ba mas komplikado pa yon kaysa sa problema mo, I think? Sino po dito na-try ng pakalmahin yung dagat? Are you getting yung pinag-uusapan natin dito? Ang Diyos po nananatiling sovereign. At sabi po doon, no? Tingnan mo yung imagery po na pinakita ni David po dito. That God forms mountains. Ang mga kabundukan po ay nagsisimbolo po ito ng strength, ng permanence. Tama? Pag nakikita mo yung bundok, napakalaki, napakatibay, parang immovable. Yan po yung pinapakita niyan. Ano pa po? Not just God forms mountains, but God stills oceans. Ang dagat, sabi ko nga po kanina, ay simbolo po. It's a symbol of chaos. God silences nations. Grabe. It's a symbol of human conflict. So this is the God that you and I serve. Hello, ulitin ko po. Yung pinag-uusapan natin dito, ito yung Diyos na sinasamba po natin. He formed the mountains, stills oceans, and God silences nations. So kung titingnan po natin ngayong umaga, masasabi natin that nothing is too solid
for Him to shape. Bundok nga eh. Yun pa kayang problema mo. Nothing is too chaotic for Him to calm. I don't know how chaotic you may be feeling right now. Maybe there are people inside ngayong pong umaga na nandito na hindi ko alam yung nararanasan mo. Napaka-chaotic ng buhay mo. Pero come on, praise God. Yung Diyos na sinasamba mo, even though how chaotic that may look like, kaya niyang pakalmahin yung problemang yan. Palakpakan mo ang Panginoon. Come on. Come on. At habang pumapalakpak ka, binabalik ni Lord yung confidence mo sa Kanya. Tumataas yung level ng pananampalataya mo. Nothing is too chaotic for Him to calm. And nothing is too loud for Him to silence. Conflict man, away ng gera, bansa, kaya niya pong patahimikin yan. And I think this is very important. Itong truth na to, it really matters because I believe abundance cannot flourish where chaos rules. Makikita po natin ito from the very start, no, from the very beginning. Ito pong pattern na to ay makikita natin, for example, in Genesis chapter 1. No? Na nagsimula po doon that the earth was formless and empty. Formless and empty. May darkness. May chaos. And the first thing that God did was not to multiply, but to bring order. Nakita niyo po yun? Formless, darkness. Hindi po nag-create agad ang Panginoon. Inayos niya muna yung order. Ganun ang Diyos. He separated light from darkness, land from sea, day from night. Ano po nakita nating malinaw dito? Order came first, then fruitfulness followed. Are you getting this? Masasabi po natin that the creation only became fruitful after chaos was confronted. So ang abundance po, nagtathrive po yan in alignment, not disorder. No wonder, mula po simula ng 2026 natin, God is talking about alignment, alignment, alignment. God is in the business na inaayos yung mga chaos sa buhay natin. Siniset niya in order yung buhay natin. Gusto niya may alignment bago po ibuhos ang abundance. Are we getting this? Ganun po kagaling, katalino ang Diyos. Amen? Because when chaos rules, makita natin, merong confusion. Imagine there is confusion in priorities, may disorder sa ating relationships, inconsistencies in our obedience. Ano pong resulta po nito? Makikita natin that yung growth natin ay pwedeng ma-choke. Tama? Even good seed cannot flourish po in unmanaged soil. Kahit gaano kaganda yung seed, ilagay mo yan sa soil na hindi okay, hindi po yan lalago. Yun po ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Gusto niyang maiayos, mailagay sa order yung ating buhay. No wonder Matthew 6:33 sabi niya, seek first the kingdom of God. Ito yung priority nyo. Ito yung unahin nyo. I hope po by this time na-appreciate natin ang salita ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Come on. This is why God often works. Madalas, He works in us before He works through us. Madalas inaayos niya tayo bago niya tayo gamitin. Sino po nakaka-appreciate nun?
Kaya ngayon, mas masarap na prayer, Lord, eme pa bebe, nung ako pa ready. Lord, wag mo munang bigay kung di pa ako ready. Lord, bago mo buhos, ayusin mo muna yung dapat maayos sa puso ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa business ko, sa relationship, etc. po. Lahat pong yan, gustong ayusin yan ng Panginoon. Kaya ito po yung ginagawa ng Panginoon right now sa atin. He rearranges habits. He restores boundaries. He heals what? Fractured at mga sira-sira na rhythm po natin. And He reestablishes His rule sa buhay po natin. And I think dapat ito po talaga yung galaw natin, yung sistema natin. Because if we say that God is the Lord of our lives, then He must be the one reigning and ruling. Pag sinabing siya nagre-reign and nagro-rule, siya po yung dapat nasusunod. He calls the shots sa buhay po natin. Amen. So before God, again, He fills hands. Madalas po, pinapatahimik niya muna yung mga bagyo sa buhay natin. Before He multiplies resources, minsan ang inuuna ng Panginoon, He establishes peace sa buhay po natin. So yung tanong ko po ngayong umaga, I think we must ask this question, where is chaos still ruling po sa buhay natin that God wants to bring peace before He brings provision? Again, assess po natin, where is chaos still ruling sa buhay natin? Saan pa pong parte ng buhay mo na merong chaos na gusto ng Panginoon bago niya ibuhos ang abundance ay ayusin niya muna yung magagulong parte ng buhay mo? At tayo po ba ay handang magpaayos? I believe true abundance flows from order, from peace, and divine authority. Meron pong blueprint ang Panginoon kung paano ang path sa abundance. At yun po dapat ang ating masunod. That's number 1. And truth number 2, God provides with intention and care. Wow. Ang sarap pong malaman na ang Diyos hindi lang basta-basta nagbibigay. Hindi lang basta-basta nagpapala para sa wala. He provides with what? With intention and care. Makikita po natin ito sa verses 9 to 11. Nasabi po dyan, you take care of the earth and water it. Imagine, tingnan niyo po ito pinaparallel po natin ito na doon sa katotohanan na kung ang Diyos po, yung buong mundo ay kanyang pinapangalagaan, mine-maintain. Ano pa kaya yung buhay mo? Yung mga planeta nga, siya pong nagbabantay na hindi mawala doon sa orbit nila para hindi magkabanggaan ang mga planeta. Kung ang Diyos kaya niyang gawin yun, hindi niya ba kayang ayusin ang buhay mo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! He take care of the earth. Earth nga inaalagaan niya. Ikaw pa kaya? Kaya lalabas tayo dito, wala nang pity party. Stop thinking like an orphan. And start to live like a son, a daughter, na inaalagaan tayo ng Panginoon. Na alam niya yung pangangailangan mo. Na nakikita niya. Naiintindihan niya. At alam niya, may timing si Lord sa lahat ng yan. So balikan po natin, you take care of the earth and water it. So makikita mo yung provision ni Lord. It's not mechanical. It will flow dun sa relationship. It is relational. And He does not abandon creation. Hindi niya lang basta ginawa ito, nilalang niya po ito, tapos umalis siya at bahala na. Ganon din ang Diyos. For those of you who are thinking or tempted to think that the Lord has abandoned you, hindi po ganon ang Diyos.
Kung ang kanyang nilikha, hindi niya iniiwan, ikaw pa kaya na nilikha niya sa kanyang wangis? He does not abandon creation to chance, but He tends it. He watches it. He waters it. Imagine. You take care of the earth and water it. Alam ng Panginoon na yung creation niya, kailangan niya na ng tubig, pauulanin niya. Kung yung mga specific na bagay na yon, alam ni Lord kailan. Sa tingin mo, di niya alam yung ginagawa niya sa buhay mo? Palakpakan niya natin sa Lord. Mas lalo po akong na-amaze sa Panginoon. Sana po kayo din habang nakikinig kayo this morning. Then inad pa po ni David that phrase, for you have ordered it so. He has ordered it. Wow. I believe ito po'y parte ng divine design ng Panginoon. Amen? He ordered it. Ganyan po gumalaw ang Panginoon. Lahat po ay maayos, in order, nakaplano. And if you will notice yung tenderness po ng provision ng Panginoon, sabi doon sa text na binasa natin, He drenches the ground, He softens the soil, He prepares the earth before the harvest appears. Tingnan mo, gaano ka specific kung paano po hindi nagsushortcut even ang Diyos doon sa proseso. Again, pinaparallel po natin to sa creation niya at doon po sa pag-aalaga niya sa atin. Yung iba po sa atin, many of us are asking for God para sa harvest. But makikita po natin, pag binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, baka naman ang Diyos ay pine-prepare pa yung soil. Are you there? Huwag po tayong magmadali sa ating harvest. Ngayong taon, yes, marami pong ibubuhos ang Panginoon sa atin. Again, many of us are asking God for the harvest, pero po baka ang Diyos is still preparing the soil. Kaya huwag kang magmadali. Magpaayos ka ng puso, baka binubungkal pa ni Lord yung mga matitigas na parte sa ating buhay. At times we are praying for fruit. Gusto na natin. Nagmamadali po tayong mamunga. Pero sa totoo po, God is building roots sa atin. Amen po ba? And sometimes may mga bagay po sa buhay natin. Ang ginagawa po natin at times ay nire-resist po natin yung, alam mo yon, may gustong ibuhos ang Panginoon. Sometimes the rain that we resist is the very thing that is making the abundance possible pala sa buhay natin. Hello? In short, minsan may mga problema na gusto mong iwasan at sa mata ng Panginoon, actually ito yung mag-a-unlock sa abundance mo. Palakpakan po natin yung Panginoon. May mga bagay minsan that because of our finite thinking, we see them as hindrances. We see those closed doors as what? Mga bagay na magpapatagal sa atin, magpapadelay sa atin. Pero sa mata ng Diyos, anak, yan actually ang magpapabukas ng harvest mo. Yan ang mag-a-unlock ng abundance mo ngayong taon. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. Baka yan po ang gagamitin ni Lord para po bumaha yung pagpapala niya. And when I say pagpapala, I'm not just talking about material blessings. Amen? We need to understand this, church. God is never late in provision. At pag nag-prepare yung Panginoon, He is very precise. Alam niya every little thing, every problem, every closed door, or ano man po yung inaalaw ni Lord sa atin. I believe it is tailor fit. Kaya wag po tayo ngayong taon, let's stop comparing. Lord, ba't siya abundance na? Ako abundant pa rin. Stop comparing.
comparing. Dahil yung paggalaw ni Lord sa bawat isa sa atin ay hindi pare-pareho. When I say di pare-pareho, iba po yung estado. Again, it is tailor-fit. Kaya huwag ka mag-compare, Lord, ba't sila? Mag-focus ka sa sarili mong takbo ngayon. Mag-focus ka sa pinapagawa ni Lord. Para hindi ka lang, ay buti pa siya. Lord, ang dami na sa katabi ko. Lord, kalahati na ng taon. Baka naman. Hindi po. Pag naintindihan natin paano gumalaw yung Panginoon, mas lalo natin siyang pagtitiwalaan. At ngayon po, pupunta na po tayo dun sa Psalm 65:11. No? This is the crown ng Psalm po. Dito po natin hinugot, no, yung ating prophetic word, Psalm 65:11. At I think before we celebrate this verse, we must first understand kailan ba ito naisulat, no? Ito pong Psalm 65:11, it was sung after a difficult season. Nasabi ko po last Sunday na ang Israel po was an agricultural society. Nakaasa po sila sa ulan. Ang kanilang hanap buhay ay yan sa agriculture, sa mga crops po nila. No? Pag wala po silang ulan, pag walang ulan, it meant no food para sa kanila. If the ground is dry, it meant what? It meant uncertainty. There is fear. At talaga naintindihan po nila na they need to depend on God para sa ulan. Amen po ba? No? So naranasan po ng Israel, they came from a what do you call this? Not an easy season sa buhay nila. Galing po sila sa isang season na hindi komportable. But praise God, pinaranas ng Panginoon, God stepped in. And He broke the drought. He sent rain. He restored the land. At nagbigay po siya ng unusual overflowing harvest. Ito po ang konteksto ng Psalm 65. Kakagaling nila sa taghirap. Ngayon kinakanta nila yung Psalm 65 after ng hirap na yon. Kaya nasabi po ni David sa verse 11, you crown the year with a bountiful harvest. And yung Hebrew word po for crown, the word atar, it means to encircle, to surround, to complete, to finish with blessing. Hallelujah. Ang sarap po nito, to encircle, to surround, palibutan, tapusin, kompletuhin ng pagpapala ng Panginoon. And what's good about this, David was not just talking about a season or a moment. I'm here to tell you, church, God did not just bless a moment. Sabi po ng Psalm 65 that He wrapped the entire year. The good, the painful, the uncertain in His goodness. Come on, palakpakan mo yung Panginoon. Sige po, malakas na palakpak kung naintindihan po natin to. Grabe. Imagine this whole year is wrapped with His goodness. Yung masarap, yung masakit, yung di mo maintindihan, kasama ng mga delays, mga uncertainties, binalutan ng Panginoon ng kanyang goodness. That's what you call an overflow. At ito po yung matindi, sabi dyan, even the hard pathways overflow with abundance. I believe those hard pathways, it represent what? It represent yung mga painful seasons natin. Ngayong taon, mag-ready po tayo, hindi ito magiging smooth lang din na taon. No. Kasi may gagawin si Lord bago po mangyari yung abundance. Yes, may mga painful seasons. Nakaranas din po tayo. May mga delayed promises. Meron po ba dito? May pinag-pray kayo na hindi pa dumarating? Can I see hands? Amen? Lahat po tayo. May mga effort po tayo na naging barren. Galaw tayo ng galaw pero naranasan po natin in the past na parang wala pa ring bunga. Or maybe this is also an encouragement to someone na by the grace of God, you
you are, obedient sa Panginoon. There is this long obedience. Na sumusunod ka, nagtatapat ka kay Lord, pero parang yung nakikita mo, parang napaka-onti lang, yung resulta, Lord, parang, amen? Pero ang ganda po ng pangako ng Panginoon this year sa bawat isa sa atin. David says that even there, the hard pathways, God will cause an overflow sa mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ibig sabihin, wala pong sasayangin ang Panginoon. Nothing will be wasted. Even those dry years, sa grace ng Panginoon, mamumunga. Those hard soil before, ay lalambot. Those painful seasons sa buhay natin, it will bear fruit by the grace of God. So the question now, it is not whether God can bring an overflow. Hindi yun yung tanong eh. Pero ang tamang tanong po is whether we trust Him enough to keep walking the hard path. Yan ang tanong. Sabi ng Galatians 6:9, do not grow weary in doing good. Because at the proper time, you will reap a harvest if you will not give up. So I'm here to encourage somebody. Magpatuloy po tayo. Sunod lang ng sunod. Magtapat ka lang ng magtapat kay Lord. May answered prayer or wala, sunod. Sunod. Mahalin mo yung Panginoon. Because kung hindi ka susuko, come on, at His proper time, come on, you will reap a harvest kung hindi ka titigil. Palakpakan mo yung Panginoon. Come on. Come on. Maybe yung iba sa inyo, malapit na dun sa pintuan ng abundance nyo. Can you tap your neighbor? Sabihin mo, don't give up, don't give up. Come on. Don't give up. Huwag ka sumuko. Ang hirap, sumuko ka pa, hindi mo alam, nandito na pala eh. Unti na lang eh. Yugyugin mo yung katabi mo para magising. Sabihin mo, oh! Gising! Huwag kang tumigil. Kasi pag titigil po tayo, hindi natin makikita yung abundance. Hindi natin makikita yung breakthrough. So I pray for endurance. I pray, mas lalo tayong lumalim sa pagkakakilala natin sa Panginoon, na hanggat hindi po natin nakikita yung milagro ng Diyos, ay tayo magpapatuloy. So I want to end this with this 4 spiritual implication. Ano po yung tama nito sa atin? Anong gustong sabihin po nito sa atin? First is this: God crowns the year, not circumstances. Okay? Ngayong taon, hindi ka aasa sa trabaho mo, sa bank account mo, sa kumpanya, or kanino. Sabi ng Panginoon sa text natin, God crowns the year. Umasa ka sa Diyos. Sumandal ka sa Diyos. Believe me. Kung di ka nakasandal sa Diyos, tatanggalin niya yung mga sinasandalan mo. I'm telling you. May darating na shaking sa buhay natin. God is a jealous God. Amen? Totoo po yun. At sa lahat naman, pati nga mga anak ng Diyos na nagtatapat, sinusubok talaga eh. Lahat po tayo, hindi po tayo exempted doon. Kaya nga po, pinapatibay yung pananampalataya natin. Tama po, God crowns the year. Again, hindi po mga circumstances. Hindi po trabaho natin, hindi savings po natin. God does, and He has the final word. Pangalawa po, ang implication nito sa atin, abundance flows from what? From God's intervention. Hindi sa mga perfect conditions. Amen. Tingnan niyo po yung Israel. Israel's abundance, it came from a perfect God, not from their perfect condition, perfect land. Hindi po. Or perfect situation. Ang Diyos po ang rason bakit po nila naranasan yung overflow.
And I'm here to tell you that kingdom abundance also is not, it's not political or economic or seasonal. Iba po ang ekonomiya ng Diyos. At kahit po mayugyug na lahat sa mundo at magbabaan man lahat sa mundo ngayon, ang Diyos po, iba ang ekonomiya, kaya-kanya pa rin pagpalain. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Maybe meron po dito, natanggalan ka ng work or what? Or you started this year na zero. God is crowning your year. Huwag mong ilagak ang pag-asa mo sa kumpanya. Kawawa na ako, wala na, ganyan. No. Balik ka sa word ni Lord. It flows from God's intervention. This is divine. Amen? Number 3 po na implication po natin. God brings increase even in impossible places. Kaya sabi doon, even sa hard pathways, it will overflow. Even those painful seasons sa buhay natin will produce. Even dry ground will bloom. Amen po ba? Kaya maging excited po kayo, maging ready kayo sa mga matagal nyo na pong binubungkal, pinapanalangin. Hallelujah, hindi mo alam, onting prayer na lang po yan. Magpatuloy ka lang, makikita mo rin ang kasagutan sa mga pinapanalangin mo. And lastly, number 4, God does not just restore, but He multiplies. Hindi niya lang ibabalik ng ganito, mag-overflow po yan. Imo-multiply yan ng Panginoon. Pag ang Diyos nagpala, He does not bring us back to normal. No. But He brings us into overflow. Amen po ba? So I hope po, basahin niyo ulit sa bahay niyo yan, aralin niyo po ulit, namnamin niyo po ulit. Dahil kung ang Diyos natin ay kaya niyang alagaan ang mundo, kaya niya magpaulan, He can still the raging seas, the chaos around the world, or what? What more pa kayang-kaya niyang gawin yun sa mga buhay natin? Palakpakan po natin si Lord. Tatayo po tayo right now. What an encouragement from the Lord. Before we pray, I know if tayo po'y magiging honest lamang, I know that many of us did not walk this year na parang, Pastor, parang di ako makarelate. Parang, it seemed like I started this year na napakabigat. Maybe some walked in this year tired, discouraged. Yung iba po sa atin, we're still carrying the weight of last season's pain and losses. But it's good to be reminded sa Psalm 65 of this truth that God is reigning over this year. Amen. He reigns and rules po ngayong taon. And what you thought was delaying you may be the very thing God is about to use to bless you. Even the hard places ng last year, pwede pong mag-overflow yan. Yung mga matagal mo nang pinapanalangin, yan po ang gagamitin ng Panginoon para po sa abundance mo ngayong taon. So magtiwala po tayo that God is ever faithful. He crowns the year. So today, let us trust His ordering. Can we lift our hands right now? Magtiwala po tayo. Church, let us submit to His process. Let us submit to His preparation. And there is a call this morning to come near to His presence. And let us receive it by faith, the abundance that He has promised. Thank you, Jesus.